Magandang gabi sa lahat. Jarek Claudio here sa training video na ito guys. Ang pag-uusapan natin is ano ba yung mga dahilan kung bakit ka stress sa network marketing business mo. Now, palaging sinasabi that stress is privilege or pressure. Naniniwala talaga ako doon kasi ang pressure talaga, hindi mo talaga matatanggal yan guys. May pressure at pressure talaga yan. Tama? So kung ano man ang negosyo, ano man pinagkakakitaan, kung ano man ang source of income, may pressure talaga yan. Now, pero bakit merong mga unnecessary na hindi sana na pwedeng maiwasan ng mga pressure o stress sa network marketing business at yan ang pag-uusapan natin sa video na to dahil sa concern ako sa iyo. Gusto kong tumagal ka sa pagna-network, so stay tuned sa video na ito. So ano ba yung mga dahilan kung bakit nasa stress o napapressure ang network marketer na hindi sana necessary? Ang pinakauna is hindi marunong mag-handle ng pera. So, maraming mga principles sa network marketing na nakakasira talaga ng finances. Tulad ng, wag daw magbilang, dagdagan ng income. Bakit ka, wag daw magtitipid, magbilang, wag daw magtitipid, dagdagan lang daw yung income. Guys, kapag may nagsabi sa inyo, wag kayo makikinig doon. Alam niyo kung bakit? Ang taong matalino sa pera, kailangan, alam mo kung paano mag-handle ng pera. Hindi ibig sabihin na mataas ang income mo, hindi ka na magbibilang. Maliwanag ba? So, yung sinasabi na wag daw magsisave, wag kayo maniniwala doon. Kailangan meron ka na itatabi. Hindi naman talaga nakakayaman ng pagtatabi ng pera, pero kung may tabi kang pera, mas kaya mong mag-take ng risk sa buhay kasi meron ka na itabi. Maliwanag po ba 'yon? So, hindi po pwedeng wala ka na itatabi, guys. Kasi hindi naman palaging pataas ang finances ng tao. Tama? Lalo na kung matagal ka na nabuhay sa mundong ito, alam mo na yung mga highs and low yan, roller coaster yan. Tama ba? Up down ng finances. Up down ang economy. Up down ang nangyayari sa buhay. So, ang matalinong tao financially, talaga yan, nagsisave talaga yan. Maliwanag po ba? Type nyo nga maliwanag, type nyo clear sa my comment kung naniniwala kayo dito, di ba? So, yun ang pinakauna. And yun yung isang principle. No? Maraming nasistress sa network marketer kasi yung expenses nila is mas mataas pa sa kinikita nila. Tama ba? So, sinasabi ko to kasi hindi dapat ganun. Guys, tayo ang nag-o-offer ng negosyo sa labas ng passive tsaka leveraged income na may lifestyle. So, paano ka makaka-lifestyle? Paano ka magkaka-passive o magkakaroon ng leveraged income? Paano mo may enjoy yung time at tsaka financial freedom kung tayo mismo is baon tayo sa utang at tayo mismo is hindi tayo marunong humawak ng pera? Tama ba? So, ang suggestion ko talaga is kailangan mamuhay na aayon sa income. Ulitin ko mamuhay na nanaayon sa income. Huwag lustay ng pera. Kahit lumaki pa ang income mo, you live below your means. Maniwala ka sa akin, kapag ganyan ang ginawa mo, darating ang oras na mas relax ka. Compare mo sa mga network marketers na panay bili ng mga sasakyan, panay bili ng mga kung ano-ano, panay bili ng mga ganito na wala nang naitipid. At the end of the day, stress sila. Gusto mo ba nun? O gusto mo yung tipong habang tumatagal ka sa pag-network, mas nagle-less yung financial anxiety mo? The reason, kasi sinasabi ko to na hindi dapat na iiwasan to, hindi ito dapat sana nangyayari. Kasi again, maraming ang mga network marketers na tinuturuan na gumastos. Ang pinakamasakit pa, ginagawang sistema ang paglalabas ng sasakyan, pagbili ng mga luxury item para may iyabang lang sa mga tao sa labas. Gusto mo ba nun? Guys, sa totoo lang ako, na-realize ko, ayoko ng ganun. Gusto mo ba nun? Hello, Jessie Rosales. Maliwanag ba, guys? Clear ba yung sinasabi ko? So, sinasabi ko to kasi I want you guys to look at it in that way. I want you to be smart with money. And sinasabi ko to dahil hindi ako perfect na network marketer. Sinasabi ko to kasi nagkamali din ako. Nakala ko hindi kailangan nagtitipid, hindi kailangan nagbibilang. Sige lang, pataasin mo lang income mo, focus ka lang dyan. Bakit hindi mo pwedeng isabay? Kasi ibang skills naman yung pag-handle ng pera, ibang skills yung pag-build ng network. Focus ka sa pag-build ng network, i-increase mong income mo, i-multiply yung income mo habang inaayos mo yung finances mo. Maliwanag ba? Clear po ba yung sinasabi ko? Type nyo nga clear. Mary Grace Ortega, magandang gabi, kamusta? Tama ba? So yun ang pinaka-una. Kung gusto mo na along the way habang nagde-network ka, habang tumatagal ka sa pag-network, ay mas bumababa ang financial anxiety mo, kailangan marunong kang humawak ng pera. Kaya kahit sa team namin, hindi ako nagre-recommend na mag full-time agad ang mga kasama ko sa business kasi naiintindihan ko na sa simula, i-build mo talaga muna ang network mo. Tama ba? Season Brin, hello, Nora Cardona, magandang araw. Maliwanag ba? Type nyo nga clear, type nyo nga less. And if you agree with this, click mong heart. So, again, stress ka sa network marketing mo, probably dahil hindi ka marunong humawak ng pera. So, kailangan nating ayusin. Pero may good news ako sa'yo. Kaya naman siyang maayos. Kaya siyang ma-handle ng maayos. Tama ba? So, kaya mong ma-turn around yan ngayon. Ngayon pala, nakikinig ka ngayon sa akin,
Kailangan marunong tayo live below your means. Okay? Live below your means. Hindi tayo nag-network marketing para magmukhang mayaman. Nag-network marketing tayo para maging mayaman. Tama ba? So yung mga nagsasabi sa inyo ng mga matatagal na sa network marketing na bumili ka ng sasakyan para maiyabang ka, tingnan nyo guys. Kasi parang, tama ba? Hindi ko sinabi hindi ka bumili ng sasakyan. Hindi ko sinabi hindi ka bumili ng maayos na mga bagay. It's not bad to have nice things. Pero kung nalulugmo ka na sa utang at hanggang ngayon, hindi ka pa rin makausad kahit lumalaki na yung income mo, paano pag bumagsak yung income mo? Paano something happens? If something happens with your organization, nangyayari yun eh. Siyempre, on your way ka pa to solidity, anong gagawin mo? Maliwanag ba? Pisel Borgonya, sabi ni Mary Chris, clear, yes. Maliwanag ba? So this is me just concerned sa inyo. Okay, ako guys, maliwala kayo sa akin, maraming mga ganun. Maraming mga ganun mga mentality sa network marketing na hindi naman tama. And madalas sa inyo nakikinig sa akin, hindi nyo ako nagigets. Kasi paniwala kayo sa mga uplines at saka mga mentor na maglabas ka na sa sakay, maglabas ka dito kahit inuutang. Hindi, wala tayong iba papakinggan, sa mentor lang. O sige, bigyan mo 5 to 10 years sa sarili mo. Kung hindi mo ayusin yung finances mo right now, maniwala ka sa akin, kahit gano'ng kalaking income mo, mahihirapan ka pa rin financially. Sky Mangawang, Maricar Masbate, magandang araw. Maliwanag ba sinasabi ko guys? Am I clear? Type nyo nga clear, type nyo yes. Click mong heart, click mong, yan, agree ka dyan. Click mong share. This is number 1. Okay? Number 2 reason kung bakit marami mga network marketers ang nahihirapan at nasistress sila kasi they are pretending to be rich. Pero hindi pa. Hindi ko sinabi na magmukha kang dugyot. Hindi yun ang point ko. Pero again, connected to sa number 1, kung hindi ka marunong humawak ng pera, pero isa sa mga dahilan is you just wanted to show off kasi akala mo yun yung way na makaka-prospect ka. Maniwala kayo, hindi totoo yun. Hindi totoo yun. You can build your network marketing business if you know how to close better prospects, if you know how to market yourself, if you know how to brand yourself online nang hindi ka nagpapakita, nagyayabang, kaya mo makapag-close ng maraming deals. Malakas sa akin, is a skill. Prospecting is a skill. Inviting is a skill. Presentation is a skill. Showing up in social media is a skill. Building yourself up is a social media is a skill. So hindi mo kailangan ko magpakita na mayaman ako. Guys, ilang mga network marketer right now, kung nakikinig ka ngayon sa akin na hindi ka makatulog, stress ka, na hindi mo man ina-admit sa sarili mo, na parang nandun ka na sa loop, na umiikot-ikot ka dun sa loop na yan. Dahil sa personally, parang tinitingnan mo, tama pa itong ginagawa ko? Parang, hindi ka na makalabas dun sa ikot ng buhay ng pagpe-pretend pero hindi ka naman. Kaya ka nasi-stress because iba yung pinapakita mo sa labas, iba ka sa loob. Gusto mo ba nun? Again, hindi ko sinabi yung pakita ka na dugyot ka, na hindi ka mag-ayos. Pwede ka naman maayos ka na hindi ka gumagastos eh. Tama? And I've realized that because there's so many network marketers na ganun yung ginagawa. Nahirapan sila. Marivic Raha, Luri Bonapos, hello. Melodina Habalde. Good evening. Are you with me? The goal is to be better at skills. Skills po, hindi yabang. Skills po, hindi show off. If people thought that pag-show off is a skill, I don't know, possible lifestyle marketing or flashy marketing, bakit ako magsusunog ng pera sa flashy marketing kung meron namang value marketing? Diba? Yung tipo, when people look at you and people watch you, they would want to be with you kasi nakikita nila na maayos kang kausap. Tama? Nag-guess so ibig kong sabihin, Kenny Ablasa, hello, magandang araw. Right? So, the first thing na nagpapastress sa mga network marketer, hindi marunong humawak ng pera kasi ibang mga doktrina at saka mga principles sa pera na itinuturo. But personally for me, if you're gonna ask me, you have to know how to handle your money well. You have to be counting your money. Alam mo dapat kung magkano pumapasok, magkano lumalabas. Hindi po pwede na hindi. Lalo na sa negosyo mo, alam mo pumapasok, alam mo lumalabas. Secondly, kailangan alam mo kung ano yung hype at saka hindi. Kung pinapahalabas ka ng pera, kita nyo, hindi, kaya mo maglabas ng pera, maglabas sa sasakyan kasi kaya mong bayaran niya, mindset lang, mindset. Guys, hindi mo pwedeng i-mindset ang sasakyan. Kasi kung wala kang ilalabas, ang bangko, walang pakialam sa mindset mo, ang pakialam na ng bangko ay mababayad ko sa kanya. At saka yung pinupilit na upline mo sa'yo, siyang magbabayad ng sasakyan mo. Maliwanag ba? Yun na naman yung akin. Okay? So you got to be careful with that. So kailangan marunong ako mag-handle ng pera. Huwag ka magpapapressure sa, bumili ka nito, bumili ka niyan, ganito. Tapos wala ka pang capacity. Relax ka, kalma ka, darating ka dyan. Pero hindi ka darating eventually sa financial at saka time freedom kung hindi ka marunong humawak ng pera. Okay?
Stewardship kasing issue dito eh. Kaya marunong ka kasi hindi naman atin yan eh. Hiram lang natin ang mga resources natin sa mundong ito. Diba? The Lord is the one giving us opportunity. So ayusin natin na pag-handle ng network marketing natin na business kasi opportunity na binigay ng Panginoon yan. Tama ba? So kailangan maayos tayo. That's number 1. Number 2 is showing off na hindi naman. Pretending to be someone that you're not. Tama? People say, mag-pretend ka, parang ngayon pa lang, minamanifest mo na siya. Guys, the only way that you will attract a success is to work for it. Not to sit down and attract and feel it. No. Labas ka doon. Humataw ka. Galingan mo sa skills. Kaya go to PinoyNetworker.org. That's the Pinoy Network Marketer Success Blueprint. That's the course na offer ko sa mga network marketers, different companies, regardless of your company compensation for your product. That course will help you. Go to PinoyNetworker.org. Check mo din sa may caption ko if you want to know more about it. It's only $899. Lifetime access ka na dyan. One-time payment. Okay? So if you want to upskill, yung hindi ka hype, aralin ng mga tamang skills, kung paano i-build ang network marketing, naandyan lahat yan. Okay? Maliwanag po ba? Yes, and number 3, nare-reason kung bakit nasa-stress ka sa network marketing business mo kasi mali ang expectation mo sa network marketing business mo. Maraming mga pupasok sa network marketing na akala nila loto at saka gambling ang pinasok nila. Nakakala nila pag maglagay sila ng pera, tutubo na lang sa sarili niya. Guys, kung ganoon ang mindset mo, hindi ko lang kung paano ka pinresentahan ng nag-present sa'yo, pero hindi po totoo yun. Sinasabi ko na sa'yo ngayon pa yan. Hindi po totoo na uupo ka lang. It's not true. Wala akong nakita dito. Okay? Wala akong nakita dito na umangat sa network marketing na uupo lang, sa totoo lang. Baguhin mo na ngayon. Feeling mo, hindi kasi ito yung sinabi sa akin, kahit ano pa yung sinabi sa'yo na nag-invite sa'yo, maniwala ka sa akin, hindi po totoo yan. Liwanag? Hindi po totoo. Kailangan mong magbatak ng buto, kailangan mong lumabas, develop your skills. Hindi ka pwedeng umasa sa ibang tao. Hindi kasi lalagyan niya ako ng left and right ko kahit na. Kailangan ikaw mismo matuto ka. Kasi kung hindi ka matututo right now, at what if yung nangako sa'yo nag-quit? What if yung nangako sa'yo napagod? Ang gagawin mo sa business mo? Sisihin mo sila? Hindi. Ngayon, nakikinig ka ngayon sa akin at kung ganyan ang mentality at mindset na nag-invite sa'yo, I suggest. Okay? Ang suggestion ko, baguhin mo na yung mentality mo. Ikalawa, so many of us think na 1, 2, 3, 4 lang na downline ko, okay na. No, wala pong yumayaman sa 1, 2, 3, 4 o 5 o 10 downline. Your goal is to multiply as many as you can. So if you think na madali po yan, tinatrabaho po yan. Natatrabaho guys. Pero kailangan mong isipin na magtatrabaho ka. Ngayon pa lang, itatak na natin sa isip natin ang network marketing requires work. Kaya nga network marketing eh. Hindi I hope I will succeed marketing. Network. Okay? Marami ang pumapasok sa network marketing na not working. Diba? Diba? Ayaw na lang magtrabaho. Guys, pasensya na po. Pero, nako, tiwala kayo sa akin. Kung sino man po nag-present sa inyo at akalang sinasabi na wala kang gagawin dito. This is a business. It requires to be a next version of yourself. Kailangan mag-improve sa skills, mindset, saka attitude mo dito. Hindi po pwede na the same old you, tapos you expect to succeed you. Hindi po. Yung mga excuses mo dati, gagawin mo dito, hindi po mangyayari yun. If you want to succeed in this business, you have to be a different version of you, the better version of you. The better version when it comes to mindset, mentality, skills, the better version of you. Maliwanag po ba? Tama? Yan. So, yun yung ano natin. Yan ang ano natin dito. Yan ang gusto nating mindset dito. Okay? So, number 1, the reason ba't kansa sa mga network marketers kasi hindi marunong umak ng pera. Okay? Guys, remember this. Tatalunin ka, kung kumikita ka ng $500,000 right now, tapos ang gastos mo nasa 600,000, tatalunin ka ng someone na kumikita ng 50,000, tapos gumagastos ng 40,000, 30,000. Kasi mismo natatabi siya comparison. It's not how much you earn, it's how much you keep. That's how wealth works. So, yung stewardship mo, ang pag-handle mo ng maayos ng pera, and secondly, yung hindi mo pag-show off, I'm not saying hindi ka bumili ng mga bagay na maayos. You can have nice things, but if the nice things hindi pa akma sa oras dahil hindi pa kaya ng income mo, yan ang mapapahirap sa'yo dito, masistress ka. And number 3, ayusin mo yung expectation mo. Hindi to pagkabukas kikita ka kagad. Kailangan mo magtrabaho. It might take years for you to build this one. Pero, personally for me, it is better for me to build this one kaysa magtrabaho ako sa barko. Bakit? Kasi dito, may mga skills ako natututunan, makaka-build ako ng maayos na network, na-build ko yung tamang skills ng pagnenegosyo, and ibig sabihin, nag-grow ako. So, kahit 10 taon pa, ang i-build ko para kumita ako ng 6-figure, 7-figure, gagawin ko siya. Maliwanag po ba? Type nyo nga clear. Type nyo yes. Tama? So, yan ang gusto kong i-emphasize sa inyo dito. Maliwanag po ba? Okay? If you don't want to be stressed, number 1, handle your money well. Number 2,
Huwag ka magpa-show off para lang ipakita na quote in quote mukha ka ng successful. Hindi mo kailangan magpa-super exaggerate ang success mo. Even your personal journey mo ng mga small win mo, ipakita mo sa mga tao, yan matutuwa ang mga tao sa'yo. Compare mo na parang hindi ka na ma-reach ang mga tao so sobrang, pero totoo hindi naman pala ganun. Masistress ka niyan. Number three, manage your expectations. Okay? It requires work, it requires dedication, and creating a system and building your own skills takes time. Pero kung magsisimula ka right now and ibibigay mo yung ang tamang attitude, tamang hustle, tamang pagbe-build, nang hindi ka nagre-reklamo, nang humahataw ka kahit at some point, minsan may mga time na humahataw ka na kasi dine-develop yung skills mo, dine-develop yung system mo, nang hindi ko pa, alam mo yun, hindi ka kumikita. Pero you keep on building, you keep on reaching out, you keep on doing the business, kahit hindi ka pa kumikita, dire-diretso lang. Aangat ka rin. Dahil walang nagtanim ng walang inaani. Kaya marami pong minsan nagre-reklamo sa network marketing, they complain the system, they complain the network marketing system na hindi nag-work ang network marketing kasi daw ilang taon na sila nag-network walang nangyayari. Baka anong ginawa mo? Baka hindi ka nag-improve? Baka hindi ka nag-iisip? Baka hindi ka nag-a-assess? Maliwanag po ba? Yun lang naman for me guys. I hope may natutunan kayo. Again, go to pinoynetworker.org, pinoynetworker.org, Pinoy Network Marketing Success Blueprint. Matutulungan kayo ng course na yan. I hope you guys is learning from this video. And ang hangad ko is mabuild mo ng tama ang network marketing business mo. God bless everybody. You guys are all amazing. Bye-bye.